Ako, nasa lubong ko may hanap yan. Doon pa lang ako bila at intete. Sinasalubong na ako. Hindi pinakain. Kaya sumali sila nalubong ako kagabi. Hindi na lang ba? Kaya siya naiiwan sa bahay. Ayaw pakainin. Aso. Si Dudo. Diba? Sinalubong ako. Kailangan ko muna may pakainin si Dudong. Ba't kasi pinapakain mo pa si Dudong? Opo, hindi ko lang papakain si Dudong. Sosopan niya ako kapag umalis yung magkabaro. Dahil yung isang umalis na. Yung isang anak na lang. Magpapasopas ako pag umalis. Sino? Si Dudong? Oo. Sana sumunod sa ama. Ako din. Nasa nag-aaral na ako. Hindi pa rin makausap. Tulong pa lang. Ano na kayo, mag-nitro na kayo. At yayari na yan. Talu-talubong. Hanggang bukas pa raw, boss eh. Hindi na kaya po. Sawa ka na ba agad doon? Hindi, ano eh. Sa kabila marami. Ito lang. Basta ano lang, lahat ng mga malalaki. Yun na lang. Pag-aabang na lang natin yung ano na yan. Mga pataro, ulit ka ulit. Madam, atin ba siya si Bostap? Madam, makamaki ka naman. Pero ka. Tanong ko tuloy yung Ay, mga idol. Kalalaki ng pills mo ah. Maring Nene. Mahirap ako, pinakausap si Bostap eh. Ano ba? Madam, tanong ko si Maring Nene. Why? Baka hanggang bukas pa nga raw talaga eh. Nagugutom na rin yan. Sabi ni Bostap. Pagka kasi bumalik bukas, masasagad na yung pitas. Pwede. Masasagad na yun, hindi na pwede. Wala kang baba na yung Sabi nga sa akin, boss, ang kagabi. Kala ko mabahala. Para ikaw, pwede pa ikaw ulitin na ikaw yung sa may buwan, eh, no? Doon sa waabang doon. Ilog-tubig. May March, April pa. Malay mo, March tumaas, di ba? Oo. Sabi ng Marto, yung magpute. Ray pa yan. Pero ka, ano ba yan? Ano Ray yan? pa. Kaya lang, nagulo na init ngayon. Ano ba yan? Marami pala kasi tumaas na. Bakit? Pero kung hindi tumaas, ala. Pare-pareho tayong mababa. Buti na lang, tumaas. Ito kawawa naman. Mga mabaliktad ngayon niya, malay nyo mas mataas yung susunod. Diba? Pagduhay na rin ba? May tip kasi si Moro. Tataas daw ngayong March yung kalamay. Hindi sagad. Ayan. Hindi sagad. Mga ka-agri, day 3 na ng pitasan ng kalamansi natin. At baka sakali, maka 40 bags pa ngayon itong natitirang pitasin natin. Yayari na namin to ngayong hapon. Kung sakalit magkakaalanganin at di pa matatagpos, pipiliin na lang namin yung malalaki. Kasi nga bumababa yung kalamansi. Noong day 1, day 2, 1.3 ang presyo kuha na sa puno. Pero ngayon, day 3 ng pitas, medyo bumababa. 1.250 na lang mga ka-agri ang presyo ng kalamansi. At kailangan na natin payari ito. Dahil baka bukas kung hindi mayari ito, baka lalo pang bumaba. At medyo masasagad yung pitas pagka bukas. Kasi kung may maiwan man ito, konti-konti na lang. Pag-aabang na lang natin itong itong volume nating natitirang bunga na to. Ito yung volume na to sa susunod. Pag-aabang natin na lang sa mataas na presyo to. Baka sakali pa. Ito, di pa nga tayo tapos magpapitas. Pinapatubigan na po natin itong kalahati. Itong kalahati natin na doon, no, sa hanggang doon sa gilid ng kalsada. At ito kasi nakaseparate naman ito, kaya lang problema. Kasi nga mga ka-agri, talagang malakas matuyo ang lupa ngayon. Kaya tayo, papagos tayo ng kalamansi. Doon sa kabila, may namimitas pa doon. Pero iba na yon, ibang linya na yon, papahalang na yon mga ka-agri, papagano na yung tubig nun papunta ron. Iba na yan, may harang na yan dyan sa may hose na yon. Yan na yung boundary ng kalamansian natin. Yung area 1, ito pinapatubigan, area 1 to. Doon, area 2. Medyo madamo yung kalamansian natin. Hindi na natin to dinamuhan. Pinakakain na lang natin to sa mga bulo natin, sa mga kalabaw natin. At medyo talagang tag-araw na ngayon. Mapansin nyo naman itong kabilang farm mo. Walang kadamo-damo. Talagang hirap na sa damo ang mga may kalabaw ngayon dito sa amin. Ako naman, ang ginawa ko, hindi ko na dinamuhan mga ka-agri. Yan. Mapapansin nga ninyo, may mga kain ito, may mga bawas to.
kinain to ng mga bulo natin, yung mga anak ng inahin natin. Pinakawalan ko na sila dyan mga kaagri. Okay naman na yan kasi 15 araw na yan na hindi nabobomba o nai-spray, kaya alam problema yan sa kanila. Kainin na nila yan. Ito nabawasan na kahapon ito nung day 2. Pero hindi pa tapos yung babae nila dito. Nakaluhod pa nga yung isa namimitas mga kaagri. Yung ilalim, pakid, ano nyo na po, ano? At may damo baka hindi nakikita yung mga nasa gilid lang naman, pero yung nasa gitna na yan, wala nang ano sa ilalim yan, isa nga. Dito mas marami tayong kita asin sa susunod dito mga kaagri. Ito napitasan na to dahil pa rin yan napitasan na yan kanina, tsaka ito. Kaagri, tapos na yung pitas natin, binatapos ko na. At kasi kung babalik pa bukas yan sila, mapipitas lang po yung alanganin kasi konti na lang yung babalikan, mapipitas pa yung alanganin at sayang naman para sa susunod na pitas. Wala sabay-sabay ng laki. Di lang ako nang lalabas dyan, doon ang hingilo. Kailangan di pagkaganda ng dulo na yun. Naka 43 red bag tayo ngayon mga kaagri, day 3 ng ating pitasan. At medyo bumaba ang kalamansi ngayon, nasa 1,250 na lang ang kuha sa atin sa 430 puno natin na pinitasan na kalamansi. At yun nga, may pagtubig na rin tayo. Yan, may tubig na. At medyo talagang mabilis, madry ang lupa ngayon kasi talaga namang mainit na talaga. Mahangin pero talagang matindi rin na init lalo kapag tanghalian tapat. Ngayon kasi anong oras na, mag alas 5 na, kaya yan medyo humahangin-hangin, lumalamig-lamig na yung panahon. Pero kapag kakatanghalian mga kaagri, talaga naman yung dahon ng kalamansi natin talaga namang naghihingi na ng patubig. Medyo talagang ano na sila, medyo parang nalalanta-lanta na. Kaya tayo sinabayan na natin ng patubig, pinayari na natin yung mga natira dito sa bungad, dito sa tabing kalsada na mga hagdanin para mapatubigan ko na. Sinabayan ko na rin sila kanina para yun, magdire-diretso na yung inom natin ng tubig dito. Papainumin na natin uli ng tubig itong ating kalamasian at i-sprayan uli natin to ng mga pang white fly at saka ito nga ng mga pang foliar na i-sprayan natin to para mabilis lumaki yung mga bunga na naiwanan na to. Ayan mga kaagri, tingnan nyo, dami pa daing bunga. Eto, mapasin nyo nga ito, mga nakalaylay pa. Dahil pa kasing laman na itong bunga. Ayan kaya yung susunod na harvest natin talaga ng mga volume yan. At yan nga, sana matapat na tayo sa matataas na presyo dyan dahil sabi ko nga, Marso, laging nakakatapat ng magandang presyo ang Marso, Abril na yan. At ito, pang Marso na to. Mga agis o 15 ng Marso ito, ipapapitas na natin uli ito para sa second harvest ng kalamansi. Para naman tayo, ay kung sakali mga kaagri na makatapat tayo sa mataas na presyo dito, ay volume ng pitas natin na to, baka may mahigit 100. Kasi ngayon, day 1, day 2, day 3 po, lahat ng pitas natin inabot po ng 120 red bag mga kaagri, 22 red bags mga kaagri. Kaya talagang napakaganda ng harvest natin ngayon. Malaki po ang diferensya kasi nung nakaraan 97 yung unang pitas natin ng summer nung pinabunga natin yan. At malaki ang diferensya ngayon, hindi katulad nung nakaraan. Medyo talagang
iba talaga kapag alaga mo yung kalamansi, alaga mo sa spray. Talagang inuubusan natin ng maraming tubig yan sa pag-i-spray. Dati nakaka-4 at kalahating drum lang kami. Ngayon 6 at kalahating drum, mga ka-agri, ang inuubos natin dito sa 430 puno na 6 years old na kalamansi. Ayan o, ganyan ang status, malalaki. Yung mga nagtatanong po sa atin dyan, ilang puno po ba itong ating kalamansi? 430 puno, mga ka-agri. At ilang taon na? 6 years na, mga ka-agri. Mahigit ng 6 to, 6 na taon at 2 buwan, mga ka-agri. Kabe-birthday lang natin ng 6 years nung January itong kalamansi natin. Yun lang, mga ka-agri, tips ko lang po sa mga may mga kalamansian dyan, mga nasisiraan ng loob sa papabunga ng kalamansi. Kaya talaga naman, kailangan din talaga ng budget dito sa kalamansi at talagang pag-aalaga sa pagkakalamansi, mga ka-agri. Kaya ngayon mga kliyente natin dyan, tinuturo natin sa kanila lahat ng skills natin, lahat ng alam natin. At tayo naman kasi may resulta. Ito, resulta na po yung lumabas dito sa atin. Sa 430 puno, partial na harvest, 122 bags, partial pa lang po yun. At sa susunod, baka mas mataas pa. Kahit naman po hindi mas mataas, kahit dati lang din, napakaganda na rin po nun. At sa 430 na puno, hindi naman kataasan yung presyo. 1.3, 1.250. Pero tayo, nakalabas na ng 57,000 na puhunan at may sobra pa. At puro kita na lang yung mga 3 volume, yung 2 volume na natitirang pitas na to. Yung second harvest at third harvest natin, volume na yon, volume pa yon, kita pa po yun, mga ka-agri. At syempre, hindi naman po matatapos lang yan sa susunod na 2 pitas niyan. Siguro bago maubos ito, 4 na pitas ito. O pati yung ngayon na partial, mga 4 yan lahat na pitas, mga ka-agri. 4, 5, mga ganyan, mga ka-agri. Bago tayo maubusan ng bunga ng kalamansi. At yun, masarap din talaga yung nakakauna kahit di tayo nakatapat sa mataas na presyo. Ay kumita pa rin, pero syempre mas masarap sana kung nakatapat tayo doon sa 1.7, 1.8, 1.9 o 2,000 ng presyo. Talaga naman doble yung pinagbilan ng kalamansi natin kung nagkaganon sana. At tayo naman ay nagpapasalamat naman, sabi ko nga, kahit saan tayo umabot, basta ako may laban yung kalamansi ko kasi volume yung bunga, mga ka-agri. Paano? Hanggang dito na lang muna. Magkukuha pa tayo ng mga dayame para sa ating gatasang kalabaw. At siguro mamayang gabi na natin tutuloy yung patubig dito kasi may lakad pa tayo. Yun, magandang araw muli sa inyo, mga ka-agri. Happy farming!